may 4 na bagay na hinihingi ng Panginoon sa atin. So, 4 things God requires. Sa Tagalog po, medyo ating habaan, 4 na bagay na kailangan para maging bahagi ng pagbabago. So, tayo pong lahat ay bahagi nito dapat. At tayo po ay maging kasangkapan ng pagpapala ng Diyos sa atin pong buhay, sa pamilya natin, at sa atin pong komunidad at sa bayan na ating pong kinalalagyan at sa mga anong tawag dito sa buong sanlibutan. Pangalawang Kronika, 7:14. Basahin ko po yung 2 salin para medyo masakop yung ating pag-uusapan. Sabi dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha, sabi diyan, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin yan didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Doon po sa bagong salin, sa mabuting balita, ganito naman po ang sabi. Kung ang aking bayan, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang mga salitang ito. Alam po nyo, ang Panginoon ay Diyos na mabuti. Siya ang dahilan ng lahat ng kabutihan sa mundo, pero meron pong masama at siya ay si Satanas. At ang trabaho naman ni Satanas, nakawan tayo na lahat ng mabubuting bagay na nais ibigay sa atin ng Panginoon at ang kasamaan niya ang isulong sa mundong ito. Kaya mayroong mga kasamaan na nangyayari, mga masamang bagay na nangyayari sa ating buhay, sa buhay ng iba, buhay ng bansa, at sa mundong ito. Kaya naglalabanan po yung dalawang yan, ang masama, ang mabuti laban sa masama, at ang masama laban sa mabuti, ang kagustuhan o kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng demonyo. So, ito po ang ang kailangan natin na maintindihan na hindi po tayo po pwede na walang ginagawa. Dapat po, pag tayo naging mga Kristiyano, ang atin pong dapat gawin ay maging kasali tayo doon sa pagsusulong ng mabuti na gustong mangyari ng Panginoon at yung mission niya na ang mga tao ay maligtas at maging mapayapa ang mundong ito. Walang mapahamak, sabi nga, 3:8 ng Pedro, hindi niya nais na sino may mapahamak, kundi ang bawat isa ay magsisi. Amen. Kaya nga, hindi po nangyayari ang mga bagay ng basta na lang. Meron pong gagamitin ang Panginoon para po ito ay mangyari. At meron namang gagamitin ang dyablo para labanan yung gustong mangyari ng Panginoon. So nandun po tayo sa gitna. Ito po yung ating decision na maging bahagi ka ng pagsusulong ng kabutihan at maging bahagi ka sa misyon na iniwan sa atin ng Panginoon. Hindi lang tayo naghihintay na dumating ang Panginoon para tayo po ay pupunta na sa langit. Mayroon po tayong dapat gawin para mangyari ito sapagkat kung hindi po tayo gagawa, at hindi tayo sasali, magiging tayo po, sabi nga, irrelevant. Irrelevant tayo, mababait,
tahimik, walang ginagawa. So, pero ang kalaban po, ang masama ay aktibo. So, ang nangyayari, kahit ka mabait, pero hindi ka sumasali sa mga plano ng Panginoon sa pagsugpo o pagtalo sa kasamaan, ang tawag po doon ay irrelevant ka, irrelevant. Ibig sabihin na irrelevant, hindi ka angkop sa panahon kasi ngayon po'y giyera. Amen? Ang dapat po ngayon, tayo'y kasali na lumalaban. Lahat dapat tayo mga sundalo ng Panginoon. Lahat tayo may ginagawang bahagi para ipanalo ang mga bagay na ipinakipaglaban ng Panginoon laban sa masama. Amen. So, maging relevant po tayo, mga Kristiyano na kasali sa gyerang espiritual. Tingnan po ninyo, yung mga mababait lang pagka-gyera, anong ginagawa po nun? Pagka yung mabait ka lang pero may gyera, ayaw ka lumaban, ikaw ang takbo ng takbo. Ikaw ang nagiging biktima. Kasi irrelevant ka eh. Gyera pero hindi ka kasali sa gyera. Kaya ikaw ang nagiging biktima. Kaya nga, ito pong pahayag na ito ni Solomon, nang italaga po niya yung templo para mangyari ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong mag-i-involve dito. Kaya, una po, na kailangan natin na maintindihan na required po sa lahat ng mga sasali o magiging bahagi na magpakumbaba. Sa English is humble ourselves. Magpakumbaba. Kasi pagka po tayo hindi nagpapakababa o nagpapakumbaba, hindi natin maintindihan yung sino ba yung dapat sundin? Sino ba ang boss? Sino ba ang commander natin na ating susundin? Submission po ay napakahalaga. Yung pagpapailalim. Alam mo na mayroong Diyos na tumawag sa atin at dapat yung kalooban ng ating commander-in-chief kung sa sundalo po yung commander-in-chief ang masusunod sa atin. Pag sa giyera po ay nagpayabangan ang mga sundalo at hindi po nagpakababa para sundin ang mga bagay sinasabi nung kanilang kapitan o kaya general, hindi po nananalo sa giyera. Kaya nga, anumang bagay na kanya-kanya tayo, hindi mo pwedeng ipanalo ang giyera na nag-iisa ka lang. Kaya nga, humble ourselves, So, mahalaga na maintindihan natin na wala tayong magagawa kung tayo nag-iisa. Sabi ng Panginoon sa 15 ng Juan, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen? So, kaya nga, hindi kailangan ng Panginoon ang tulong natin. Lagi natin tandaan po yan. Ang Diyos ay mananatiling Diyos nang wala tayo. Pero tayo, hindi tayo po pwedeng manatiling tao na wala ang Panginoon sa buhay natin. Para lang tayong hayop. Walang Diyos, walang kinikilalang Panginoon. Kasi na-level po nila eh. At sa bandang huli, di namatay lang sila, bumalik lang sila sa lupa. Pero ang masakit ay mga tao po ay pagka namatay, wala kang Panginoon, hindi ka papatay, doon ka sa impyerno. Pero pag ikaw ay namatay, na may Panginoon ka, na ikaw ay sumali sa sa labanang ito, ng masama't mabuti, at pinili mo ang mabuti sa panig ng Panginoon, pag tayo namatay, alam po ba nyo, kasama pa rin natin ang Diyos at ang buhay doon mas maligaya kaysa sa lupa, magpakailan-kailan pa man. Amen. Kaya nga, ang problema po natin, mga kapatid, hindi natin nakikita,
pag sinabi natin yung kamatayan, parang medyo dramatic, ano. Pero kung titingnan po natin, wala namang makakaiwas doon. Kaya maglingkod ka, kaya hindi ka maglingkod sa Diyos, kaya ikaw ay milyonaryo, bilyonaryo ka, o ikaw ang pinakamahirap na tao, o ikaw ang pinakamarunong, ikaw ang pinakamangmang, lahat tayo pupunta po doon eh. So, kaya nga, pipiliin mo na sino ang iyong susundin. Kaya magpakumbaba tayo at ating alalahanin, at magdesisyon tayo na kapag ka ang Diyos ang kasama mo, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Matatapos natin ang ating paglalakbay sa buhay na ito na meron tayong pag-asa na ang ating susunod na buhay mas magiging maligaya, wala nang labanan. Dito po ang labanan. Sa langit, wala na pong gyera. Kasi ang demonyo ay ikinulong na doon ng Panginoon. Pero bakit mayroon demonyo? Di ba? Pwede naman yung supili na ng Panginoon ngayon. Kasi po, ang tao ay binigyan nila ng karapatan ng Panginoon, ng karapatang mamili. O sino ang iyong paglilingkuran? Sino ang iyong susundin? Ako o si Satanas? Alam niyo ba ang bakit? Kasi sa langit, walang pipilitin na maglingkod o sumama. Walang pipilitin na maglingkod, walang pipilitin na sumama ka sa akin, ako ang iyong paglingkuran. Anumang bagay na pinipilit, hindi po maligaya iyon. Amen? Kaya nga, tayo po'y nagdidesisyon kung sino ang ating papanigan, kung kanino tayo magpapagamit. At yan ay doon sa Panginoon na lumika ng langit at ang lupa na ating pinagpasyahan na paglingkuran nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Ipinanganak tayo sa panibagong lahi at yan ay ang lahi ng Panginoon. Tayo kabilang sa pamilya ng Diyos at ang ating pinaka-head sa pamilya ay ang ating Panginoon. Amen? Kaya siya ang masusunod. Sa giyera namang espiritual, siya ang commander natin. Siya rin ang masusunod. At tayo'y mga tauhan. Amen. Sa pamilya ng Diyos, tayo ay mga magkakapatid, anak tayo ng Panginoon. At tayo ay nag-i-enjoy na paglingkuran at sambahin ang ating Ama sa langit. Amen. Kaya nga, kung walang Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya nga, kailangan na ibaba natin o magpakumbaba tayo sa ating sarili at sabihin natin, Lord, ang aking pong sarili ay aking ipinapailalim sa iyo. Ako'y nais kong maging bahagi ng iyong kalooban sa pagpapatupad sa lupang ito para ako po ay maging relevant. Amen. So, kukunin ka ng Panginoon, gagamitin ka niya sa iba't ibang paraan na pwede kang gamitin. Pangalawa po, sabi niya, kung sila ay manalangin. So, ang pangalawang bagay, tayo po, pagka tayo ay nagpasya na, tayo po ay dapat mag-pray. Maging bahagi tayo nung unang depensa at unang opensiba sa pagpapatupad ng kalooban ng Panginoon dito. Kung baga sa giyera, meron tayong panangga at meron tayong opensiba. Tayo ay lumulusob at tayo ay nag-iingat na huwag tayong tamaan. So, ang prayer po ay napakahalaga sa lahat ng ministeryo na dapat na pagtuunan ng mga mananampalataya. Madaling sabihin po yung prayer. Pero yung mag-involve ka doon sa ministry ng pananalangin, hirap po dyan ang mga mananampalataya.
Merong iba't ibang mga uri ng panalangin. Merong panalangin ng pamamagitan, panalangin ng paghingi ng tawad, merong panalangin na petisyon, nagpipetisyon tayo, Lord, pagpalain mo po ako, Lord, gawin din po yung, gawin mo yung gano'n sa aking buhay. Pinipetisyon natin na tayo, tugunin ng Panginoon. Marami po yan. Pero ang napakahalaga po na ating pong magawa, maging practice natin ang buhay ng pananalangin. Ang mga Muslim, ilang beses sila manalangin sa isang araw? 5. 5 beses kahit sa mga airport, makikita mo, meron dong nag-demand na sila nung kwarto na ng panalanginan. 5 beses. Kaya lang, ang problema, mali yung kanilang napuntahan at naging panatiko sila doon sa mali. Kaya marami ang mga Muslim na mababait din naman, pero kung makikita natin, ay ang paniniwala nila kahit magpasabog sila ng katawan sa pangalan ng kanilang ala, pumatay ng mga tao. Ang nangyayari sa Israel, kaya may gulo doon eh. Pinagbabaril, yung mahigit 1,000 mga tao doon, ng pasukin, pati bata, hostage, mga babae, hostage, ginaasa. Ngayon, yung conviction po nila ay pag sila ay gumawa sa pangalan nung ala nila, nung ganoon, ang Diyos ay nagagalak sa kanila. At pagdating ni sa langit, 7 babae ang kanilang asawa. Ayun. Yung mga hero, tawagin nila heroes. So, yun yung mga mga panatiko na naging mali. Pero, ang po dyan, yung pagtatalaga nila. Talo tayo sa pagtatalaga. 5 beses silang nananalangin. Obligado sila na manalangin. Obligado sila na pumunta sa kanilang moske. So, at isipin nyo, yung mga babae nila, obligado magganyan, magtalokbong kahit na saan, kahit na tag-araw, kahit na taglamig. O isipin nyo, mata lang yung nakalabas. Napakahirap nun. Yun naging panatiko sa bagay na mali. Amen. So kaya tayo dapat sa bagay na totoo, magtalaga tayo ng malaya at kusa sa ating loob na maging ministry natin ang pananalangin. Ako po ay marami ng simbahang napuntahan, yung speaker ako sa iba-ibang mga lugar. Isang bagay po ang akin nakita, kahit dito sa atin, ang ating pong prayer meeting service, araw po ng Miyerkules. Pero mabibilang mo sa kamay at paa mo yung dumadalo lang ng prayer. Amen. Yung dumadalo ng Miyerkules. Kaya, ang nangyayari po, ay yung pinakamahalagang ministry, yun ang hindi excited yung mga tao. Kasi, kagaya nung lagi sinasabi sa inyo, yung ama namin na itinuro ng Panginoon sa Matthew 6, sabi doon, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung papaano sa langit, ganoon din sa lupa. Sa panalangin po yan. Ating minamagnify yung ating Diyos Ama at tayo'y nananalangin. Nagiging kasangkapan ka ng pagpapababa noong kalooban ng Ama sa langit na mangyari sa iyo, mangyari sa pamilya mo, mangyari sa ating bayan, mangyari sa mundong ito. Amen. Tayo po ay dapat maging bahagi nung pagbabago na yan sa pamagitan ng spiritual na pakikisali, spiritual na pag-exercise nung atin pong
buhay pananalangin. Kaya po, okay kung tayo ay nananalangin sa bahay natin. Yung po ay pang-personal. Pero ang aking pong panalangin, sana, kung paano excited tayo sa araw ng linggo, maging excited lalo tayo sa panahon na meron tayong prayer service. Amen. Sapagkat mas marami ang nagkakatipon, mas marami ang nananalangin sama-sama, mas nayayanig ang lugar ng presensya ng Panginoon. Pansinin niyo sa panahon ng Pentecost, nung umalis na ang Panginoon, ang mga mananampalataya ay laging nananalangin magkakasama. Yung unang pagbaba ng Espiritu Santo sa Kapitulo 2 ng Gawa ay nananalangin silang sama-sama, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila. Napuspos silang lahat. Lahat sila, 120, napuspos ng banal na Espiritu Santo. Prayer meeting po yon, hindi po linggo yon. Prayer meeting. Amen. Sabihin mo po, prayer meeting yun. So ngayon, sumunod, tumapang yung mga alagad. Nangaral sila Pedro ng Ebanghelyo, at pagkatapos sila po ay hinuli at ikinulong. Ibinilanggo sila. Nakakadena ang kamay, nakakadena ang paa, at pagkatapos po ay ikinulong sila doon sa kaloob-looban doon siya ikinulong sa loob ng bilangguan na bakal din yung pintuan. Pero nag-prayer meeting ang mga kapatid. Amen? Nag-prayer meeting at lumabas yung anghel sa bilangguan kung saan nandun si Pedro, natanggal yung mga kadena niya, at siya ay inakay nung anghel palabas, nabuksan yung bakal na pintuan at nakalabas siya. Dinala siya doon sa lugar kung saan nag-prayer meeting yung mga kapatid. So ano nangyari? Nung buksan, nagulat pa ay nagbukas. Kasi ay nakakulong si Pedro, nung sila nagpipray, bigla na doon sa harapan ng pintuan. Kaya inagbukas, tumakbo doon. Nandun ika sa Pedro. Hindi, multo'y nakita mo. Pero, yun po yung katotohanan. Maraming bagay na nangyayari pag sama-sama po tayong nananalangin. Amen? So, sabihin natin, sumali ka na. So, tayo po, pagka tayo sama-samang nananalangin, tayo po ay nagiging kabahagi nung hukbo, na nagpapababa ng kalooban ng Diyos mula langit patungo sa lupa. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Na ang mundo natin maging mapayapa. Amen. Kaya nga sabi, ipanalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. At siyang nananalangin ng kapayapaan dito, siya ay pagpapalain ng Panginoon. Pagkatapos, yung kagalingan ng mga kapatid natin na mayroong karamdaman sa dalawa o higit pa na nagkakatipon sa aking pangalan, ay sabi niya, naandoon ako. At ang pagkasunduan ng dalawa o tatlo o higit pa sa anumang bagay sa lupa, papangyayarihin ng Diyos sa langit. Amen. Doon sa Matthew 16:18 yata. 18. Tama. So, ang pagkasunduan ng dalawa o higit pa sa anumang bagay. So, yun po yung kasunduan. Ay nga, dalawa lang eh. Lalo pa kung tayo po ay marami na nagpi-prayer meeting. O edi mas maraming bababang kalooban ng Panginoon. Parang concert tayo. Yung prayer concert. Sabay-sabay na nananalangin, may mga hinihiling. So, ang tunay po na nakaka-break ng breakthrough na kongregasyon, yung pong pagka tayo po ay sama-sama na naging excited na maging bahagi
ng prayer gathering, prayer meeting. Bakit? Sa prayer meeting po, lahat tayo po ay mayroong bahagi. Amen. May boses tayo na pinadadala sa langit. Na pagpalain mo, Lord, yung aking pamilya, pagpalain mo, Lord, yung aking kapatid na mayroong sakit, pagpalain mo yung Jerusalem, yung Israel, manalo na siya sa gera, at paunlarin mo yung aming bayan. Yun po yung mga, pagsama-sama tayo na nagpipray, maraming bagay na mabubuti na nananaig. Bakit? Sapagkat tayo po ay naging bahagi lahat. Amen. Relevant tayo. Amen. So, lahat at iba't ibang mga panalangin, tayo po ay pagsama-sama, nagagawang lahat po yan. Siyempre, yung ating personal na pananalangin, yan po ay personal para sa iyo at sa iyong Diyos, nakipag-usap ka. Pero pagka po tayo ay sama-sama na, para tayong hukbo ng langit na ginagamit para pababain ang kalooban ng Panginoon mula sa langit, mangyari dito sa lupa. Amen. Kaya tayo nagiging boses ng hukbo ng Diyos para gawin ang mga bagay na gustong gawain ng Panginoon. So, kinakailangan po ito kasi para maintindihan natin na sa ganitong bagay, nagiging mahalaga ang ating bahagi sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Minsan, nung ako po ay nagpapasimula, walang-wala kaming pera. Kami nakikitira doon sa bahay nila, Sterluming noon, nakaladyan na bahay. At yung aking pong anak, ay nagdayariya, 4 na buwan na bata. Nagdayariya, tapos ay nangingitim. At hindi kami ngayon makaalis kasi wala naman kami pang arkila ng tricycle. Kaya sabi ko, Lord, nagkataon na nung mga nakaraang linggo naman, mayroon namatay naman na taga Hagunoy, Bulacan. At yung pera ko ay naibigay ko doon sa pamilya at nailibing namin. So ngayon, talagang wala kaming pera noon. Tapos dumating yung ganoong kalagayan. At alam nyo, pray kami. Sabi ko, anong gagawin natin? Di mag-pray. Pero siyempre, kinakabahan ka rin. Baka tumirik yung anak mo eh. So, si ano po yun eh, si Lester Pogi yun eh, yung gagaganyan natin. 4 months. Kami po ay nag-pray nung aking asawa. At ang nangyari, di siya naman, iyak ng iyak. Siyempre, nanay yun eh. Ay ako naman, sabi, Lord, wala, anong nangyari? Wala, naibigay ko na yung pera ko eh. Alam po nyo, mayroong kumatok do sa bahay namin. Galing Batangas, si Brother Pinong. Yun po ay makakilala ko, pero hindi po natin kasama sa iba siyang kailangan na ipag-pray niyo yung tabi ninyo yan na okay, palapakan po natin ang Panginoon muna. So, anong nangyari po, pumunta doon. Sabi niya, Pastor, 10:00 ng gabi. Sabi niya, Pastor, pasensya ka na at naabala kita. Ako'y nagmamadali, ibibigay ko lang sa itong pera na matagal ko na itong hawak, pero hindi tayo magkita. At ito, alam ko, ipinabibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi niya, matagal na daw niyang hawak yung pera. At anong nangyari, binigyan ako ng 2,500. Noon, malaki na pong pera yun eh. Pagkatapos, siya'y umalis na.
nagpasalamat ako. Noon naman pong papakuha ako ng tricycle, nakita namin yung anak namin na umaayos na yung itsura niya. At sabi ko, mukhang hindi na ito kailangang dalhin sa ospital. Pasalamat na lang kami. So, gumaling po siya, nag-recover na hindi na namin nadala sa ospital. Amen. So, maniwala po tayo. Ang daming bagay na mangyayari pagka po tayo ay nananalangin. Amen? So, yan po isa lang patotoo at marami pang mga bagay na sinasabi na yung aking isang Amerikano, sabi niya, nagpipray ako, sabi niya, ipinakikita ng Lord yung iyong muka na ikaw ay nananalangin. Kaya ako, pinadalhan niya ako ng $500. Sabi niya, hindi ko alam ang iyong pangailangan, pero alam ko, kailangan mo ito at ako'y hinihipo ng Panginoon. Ganun po kung tumugon ng Panginoon. Hindi naman bababa sa langit Pagka wala kang bigas, alimbawa, mayroon kang mahigpit na pangangailangan, gagamit din po siya ng tao. Amen. Gumagamit po siya ng tao. At maniwala po tayo, pagka tayo po ay mapanalanginin, kayo ang gagamitin ng Panginoon. Amen. Sa iba't ibang mga paraan. At ang mapanalanginin, siyempre, una, nangyayari, ibinibless yan ni Lord. Kaya, hindi ka naman magiging blessing kung wala ka namang blessing. Ikaw ang nangangailangan o ikaw ang bibigyan. Pero pagka po tayo naka-breakthrough na, tayo na po ang gagamitin ng Panginoon na magpatibay, mag-meet o tumagpo ng mga pangangailangan. Amen. So, sabihin natin, sumali na tayo sa prayer meeting. Amen. So, tayo po ay, yun ang ating pasiglahin sa buhay natin. Personal na prayer na pananalangin. Lagi ko sinasabi sa inyo yung kape. Yun nga, umaga lang nga yun Pero pagka yung kape, tayo'y magkape, ibig sabihin, yung kape, kausapin ang Panginoon every morning or every day. So ngayon, pag sinimulan mo talaga ang araw mo ng panalangin at iyong isinara sa panalangin, alam po nyo, ang protection ng Panginoon ay nasa atin at tayo po ay tinutugon ng Panginoon. Hindi madali, pero tinutugon po tayo ng ating Panginoon. Amen? Pangatlo, sabi na, kung kanilang hanapin ang aking muka or seek the Lord. Ibig sabihin po, nung hanapin ang muka ng Panginoon, ito po ay yung hanapin mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Sa mga bagay na yung gagawin, sa mga bagay na yung pagpapasyahan, sabi niya, seek the Lord's face. Yung mukha ng Panginoon, hanapin mo. At ikaw ay gabayan ng Panginoon sa mga bagay na yung pagdidesisyonan bago ka gumawa ng mga desisyon. Sapagkat pagka po tayo ay namali ng desisyon, siyempre talagang problema yon. Amen? Halimbawa, ikay mag-aasawa o pagka mali yung iyong desisyon ng pag-aasawa, ang pag-aasawa hindi po nagiging hindi nagiging blessing. Nagiging impyernong kaunti sa lupa. Amen. So, titingnan ninyo kung vlogger yung inyong gusto maging asawa para maiwasan na ibablog kayo nila. So, ngayon, sabi mo, kaingat ka ha. Sabi mo, ingatan mo. Kaya yung mga balo dyan, huwag na kayo mag-asawa. Pakaligaya na lang kayo sa Panginoon. Yun na lang first love mo ang iyong till death do us part. So,
Napakahirap pagka ang desisyon mo ay mali. At siyempre, sa akin nangyari yan. Ako naman yung nag-pray, kaya lang, na mali ako nung mali siya. Okay ngayon, mali ng pili. So, ito ang mahalaga na atin pong gagawin. Sa anumang bagay na pagdidesisyonan ninyo, dapat hahanapin muna natin yung mukha ng Panginoon. Hindi ko mo Kristiyano, okay na. Kailangan din po ay tatanungin niyo ang Panginoon, Lord, ito na nga ba siya? Kasi marami dito sa atin, halimbawa, magiging marami sumisimba, o ilan ang sumisimba. Ang dahilan ay maghanap ng nobyo, nobya, hindi talaga yung sila sisimba. Nasa simbahan sila, kaya para maghanap ng magiging nobyo, nobya, girlfriend, boyfriend. Ngayon, hindi ko mo sumisimba, okay na. Tatanungin mo yung pag-aaralan mo, ano ba ang buhay nito? Okay ba ang pamilya niya? O siya ba'y committed na Kristiyano? O naparito lang siya para ako'y ligawan? O ako ay pasagutin? So, pagkatapos na kayo makasal, wala na sa simbahan, yun ang problema. Amen? So, kaya pagka sasaalang-alang po natin yon, at sa ibang mga desisyon sa buhay, sa pagpapasya na malalaking bagay sa buhay, dapat hahanapin natin yung kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang kalooban ng Panginoon, pagka yun na nangyari, magiging pagpapala sa atin ang lahat ng gagawin natin desisyon, at tayo kasi ay liligaya. Amen. Kung ang ating gagawin ay sang-ayon doon sa kalooban ng Panginoon. So, seek the Lord. Hanapin natin sa trabaho ninyo, sa pag-aaral ninyo, sa mga pupuntahan ninyo, kalooban ba ng Panginoon na ako'y lumipat sa ganoong lugar? So, alam po nyo, mayroon tayong mga kapatid nung nandito ang sipag-sipag na magpagamit sa Panginoon. Siguro hindi na nalangin na nung humanap ng bahay, doon napunta sa Cavite, o simula noon, wala na. Nawala sa simbahan. So yung mga gayong decision sa buhay, mahalaga, isasaalang-alang mo, yung ikay makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos ng malapit, maligaya. Amen? Amen. So, hindi lamang yung gusto mo, kung hindi yung kalooban ng Diyos ang dapat na mangyari sa iyong buhay. So, yun yung pangatlo. Hanapin mo ang Panginoon, sangguniin mo siya sa lahat ng desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. At pagka po yung desisyon na yon, ang nangyari ay kalooban ng Panginoon, maniwala po tayo, pagpapalain tayo ng patuloy ng ating Panginoon. Pang-apat, ang sabi dito nga, dadagdagan ko lang, sabi din sa aking notes, sa konteksto ng pangalawang Kronika, 7:14, ating masasabi na huwag tayong humingi kung ano ang gusto natin sa Diyos, kung di, ang hingi natin ay ano ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? Ano yung gustong ng Diyos na mangyari sa atin, at ano yung magagawa mo naman sa gawain o sa kaharian ng Panginoon para tayo ay patuloy na maging maimpluwensya. So, ating hanapin yung kalooban ng Panginoon. Amen. So ngayon, ang ating hingin, ang hilingin natin ay mangyari ang iyong kalooban, huwag yung aking kalooban. Yun ay dasal, yun ay panalangin ng Panginoon.
mangyari ang kalooban mo, wag yung aking kalooban. Pero nasasaktan na siya noon, di ba? Ipapako siya sa krus noon eh. Magsasubmit na siya kasi siya ay huhulihin na nananalangin siya sa Getsemane. Ang panalangin ng Panginoon, sabi niya, Ama, ang kalooban mo mangyari, wag yung aking kalooban. At tinulungan siya ng mga anghel para mag-stay siya doon sa kanyang purpose na maging tagapagligtas ng mundo sa pamagitan ng pagkamatay doon sa krus. Kaya nga, mahalaga, no, na tayo po sa atin pong pananalangin ay ang mangyari sa atin ay yung kalooban ng Panginoon. So, pang-apat, sabi dito, turn from your wicked ways. Talikuran ang kasamaan. Ang pagkakasala, lagi po nating tandaan na kung tayo po'y gusto nating makalugod sa Panginoon, sa buhay natin, kailangan po ang talunin natin yung mga tawag ng kasalanan, mga pagkakamali para tayo ay gumawa ng mali sa buhay natin. Kaya nga, ito napakahalaga yung prayer. So ngayon, kaya po ang maraming mananampalataya ay hindi masaya. Alam po ba ninyo kung bakit? Hindi nila maranasan yung tunay na kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. Kasi po, ang kasalanan, sumisira yan ng relationship. Amen? Kaya, ang kasalanan po, naghihiwalay sa atin sa Panginoon at nalulungkot ang Panginoon. Maging sina David nung araw, kakamali sila, sina Solomon, pero sabi ni David, yung kanyang awit, ano ba yung kanyang awit? Create in me a new heart, O Lord, and renew the right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, and let thine spirit dwells within me. Sabi diyan, wag mo akong alisin sa iyong presensya. Wag mo akong paalisin sa iyong presensya. Gawan mo ako ng bagong espiritu. Kasi bumagsak siya eh. Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Pinapatay si Uriah. So si Uriah, pagkatapos kinuha niyang asawa. So ngayon, nagkaroon ng mga konsekwensya, nagrebelde yung kanyang mga anak, at na-stress si Pero tinawag ng Diyos yan si David. Inialal siya ng Panginoon bilang hari. Kaya iyon, nung siya'y manalangin, siya'y umiiyak. At sabi niya, ano nga ba yung awit? Cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and renew the right spirit within me. Alam po nyo, na-restore si David at naipagpatuloy niya ang ipinagagawa ng Panginoon. Tayo lahat nagkakamali. At ang anumang pagkakamali natin, nakakasama sa takbo ng ating buhay. Nawawala tayo sa linya, kumbaga sa at tayo ay lumiliko sa kanan kaliwa, nawawala tayo sa tuwid na daan, pero may roon pong paraan ng Panginoon dyan na pag tayo nagpasyang bumalik, mingi tayo ng tawad sa Panginoon. Amen. At ang Panginoon, tayo kanyang patatawarin kung tapat yung ating puso. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation,
The joy of my salvation. And renew a right spirit within me. Pagka po nawala yung joy, yung kagalakan sa Kristiyano, meron po tayong mali na ginawa na niyakap natin na ating tinitindigan at ito po ay nagnanakaw ng kagalakan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung pong apat na yon napakahalaga. Una, kailangan po natin na magpakababa. Tanggapin kung tayo tanggapin na tayo mayroong Panginoon, mayroong commander, mayroong general, mag-submit tayo sa Kanya at gawin natin yung ipinagagawa sa atin. Manalangin na maging kasangkapan tayo, bibig tayo ng Panginoon para maging pababain ng Panginoon ang mabubuting bagay sa atin, sa ating bayan, sa pamilya natin. Kaya pag-pray nyo lagi yung inyong pamilya, no? Na huwag silang mag-aaway-away, huwag silang maghihiwa-hiwalay, huwag silang mag-iinggit-inggitan, kung hindi magsuportahan sila sa isa't isa. At pangkalahatan, sila'y sama-samang maglingkod sa Panginoon. So, huwag tayong titigil, hindi madali, may mga anak tayong matitigas ang ulo, pero patuloy lang ipag-pray natin sila at ang Panginoon ang bahala sa kanila. Tapos hanapin ang kalooban ng Panginoon. Seek the Lord. Hanapin ang kalooban ng Panginoon. Hindi tayo kung hindi yung kalooban niya. At pagkatapos talikuran ang ating mga kasamaan at ibalik yung kagalakan, yung kasiglahan ng paglilingkod sa Panginoon sapagkat hindi nakalulugod ang mananampalataya na nasa labas at ang ginagawa ay hindi kalooban ng Panginoon. So maniwala po tayo, maligay at masarap maglingkod sa Panginoon. So ganito po ang susunod, mga pangako naman ng Panginoon pag ginawa natin yung apat. Una, pakikinggan ang mga panalangin natin. Pangalawa, patatawarin ang ating mga kasalanan. Pangatlo, pasasaganain ang ating bayan. Amen. Sabi niya, pasasaganain yung ating bayan. Sabi dito, at sabi niya, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan, magpakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking muka, talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Pwede nating angkin ito sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, sa ating bayan. Hallelujah. Pero kailangan ng Panginoon na maging bahagi ka. At ang pangakong ito ay mararanasan mo. Anong sabi? Pakikinggan ang mga panalangin. Sabihin, tutugunin, patatawarin yung ating mga kasalanan kung tayo nagkasala at tayo nagpahingi ng kapatawaran at pasasaganain ang ating bayan o ang ating lupain. Amen. So, ito yung gusto ng Panginoon. Kaya nga, yung ganito pong kalipunan, dapat po ang apat na requirements na ito ay kailangan nating pamuhayan para maging bahagi tayo ng pagsusulong ng Panginoon sa Kanyang kaharian at para tayo'y pasaganain niya, pagpalain. Amen. Amen. So, in conclusion, sabi po ni ng Presidente ng Amerika, si John F. Kennedy, huwag mong itanong kung ano ang magagawa sa iyo ng bayan mo. Ang iyong itanong, ano ang magagawa mo sa iyong bayan? Ang Diyos, marami ng plano nakasulat ang mga plano ng Panginoon. Di ba doon sa 29:11 ng Jeremias? Jeremias 29:11. Pakilagay mo nga yun, PJ. 29:11 ng Jeremias. O ang sabi po dito,
I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So iyan ang isip ng Panginoon sa atin. Tayo pagpalain, pasaganain tayo, pero magpagamit ka at gawin mong bahagi ang buhay mo ng mga pag-iisip na ito ng Panginoon para sa iyo, sa iba, sa pamilya mo, at sa ating pambayan. Sabi niya, a channel, maging daluyan tayo ng pagpapala sa pamagitan ng pagsali natin sa pagbabago ng atin pong buhay, pamilya, ng ating bayan. So, pag nananalangin tayo, nababago pati isip ng mga politiko. Natutuwid sila, nakukumbikta sila. Kasi ang Panginoon ang gumagawa po nito. Salamat at sa ngayon po, ang mundo natin ay medyo hindi maganda ang hinaharap. Ang daming mga giyera ngayon at apektado lahat ang tao dyan. Pagtaas ng mga bilihin, pagkaunti ng mga pangangailangan natin, taas ng taas yan, taas ng taas. Kasi kagaya ngayon, hinaharang ng mga Houthis, yung mga langis doon, yung mga ano sa Red Sea, sa ano nga ba, Persian Gulf. So hinaharang lahat yung mga kargamento, mga supplies. Siyempre, iikot yan doon sa Afrika. Pagkatapos ay di mahal yung biyahe, mamahal din ang bilihin. Ganyan din dito, yung atin sa China, o inaagaw yung ating teritoryo dyan. Pag-pray natin na huwag magkagyera. Amen. Yung kapayapaan ng Panginoon ang mangyari, babaguhin niya ang mga isip niyang mga politiko na yan na nagnanais na mapagamit kay Satanas. Kaya tayo po, let us join our prayer warrior group. Manalangin tayo lagi at pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, mangyari ang iniisip ng Panginoon sa iyo, sa akin, sa pamilya natin, sa ating bayan. Anong iniisip ng Panginoon? Kapayapaan. Sabi niya, para tayo ay magkaroon ng expected end, ng maayos na katapusan. Sana, ano man mangyari, ay manatili tayo nagpapagamit sa Diyos. At pagka ganon, sagot kita, sabi ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Walang katiyakan ang mundo natin ngayon. At pati ang buhay natin, ang tiyak lang sa mundo ngayon, alam po ba ninyo, mamamatay tayo. Yun lang ang tiyak. Pero yung kabuhayan natin, yung mga gera-gera doon, dati may bahay, ngayon wala na. Dati nag-i-enjoy yung marami, ngayon wala na. Bumbahan dito, bumbahan doon. Kaya tayo po ay manalangin